Sir, bakit matagal ka nang walang upload? Ano ba nangyari? Kamusta na nga pala mga alaga mo? Meron pa rin bang iisip dyan sa lugar ninyo? Update mo naman kami. Yan ang mga kadalasang tanong na ating nababasa dito sa ating comment section. Kaya sa araw nito, samahan nyo ako, update tayo. Hello mga farmer, magandang araw po sa inyong lahat at welcome na naman sa ating panibagong video. Kamusta na po kayo? Grabe, 6 months na pala tayo na hindi nakapag-upload, kaya maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta, patuloy na tumatangkilik at nanonood sa ating mga videos. Yan, shoutout po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Bago nga pala tayo mag-update sa ating mga alaga dito ay samahan niyo muna ako at maglinis tayo ng ating mga kulungan. Ulitin ko lang pala mga farmers, sa pagpapaligo nga pala ng ating mga alagang baboy ay kinakailangan ay gawin natin ito sa medyo mainit yung panahon. Ang pinaka best timing po na oras ay tuwing alas 10 hanggang alas 2 ng hapon, or kapag sobrang init talaga yung panahon katulad ngayon, alas 7 pa lang ay mainit na, so pwede po tayo magpaligo sa kanila. At kapag nakita naman natin yung ating mga baboy na hinihingal na dahil sa sobrang init ng panahon, so pwede pa tayo magpaligo 2 times a day. Basta wag lang tayo lalagpas mula alas 4 hanggang kinagabihan. Ang iniwasan po kasi natin dyan ay magkakaroon po sila ng sakit dulot ng sobrang lamig, kagaya ng pneumonia, ubo, sipon at marami pang iba. So isa rin po kasi yan sa mga nakakamatay ng mga sakit sa ating mga alagang baboy kapag hindi natin agapan agad. Sa mga nagtatanong nga pala bakit daw nakatali yung ating mga nahin dito, ang tanging sagot natin dyan ay syempre wala po kasi tayong farrowing pen dito sa ating kulungan. At yung itong kulungan natin ay almost 20 years na po siguro ito. At dati po kasi hindi po kami nag-alaga dito ng mga inahin. Nagsimula lang po kami mag-alaga dito ng inahin noong ako na po yung humawak dito. Kasagsagan po ng pandemic dito sa lugar namin noong tumama dito yung COVID-19. So ngayon po ay nag-start na kami magparami dito ng inahin at hindi pa namin ito napaparenovate dahil wala po kaming budget para dyan. Ang pinakasilbi po ng ating tali dito sa ating mga inahin ay para hindi po sila makawala, no? Kapag meron na sila mga biik, kasi nga ino-open po natin yung pintuan ng ating kulungan na ito para meron siyang access or merong access yung mga biik dun sa kanilang crib na ating ginawa. So kapag walang tali po yan, ay lalabas po yung ating mga inahin. So kapag kasniwerte tayo mga farmers, ay syempre mas maganda talaga kapag merong farrowing pen para more secured yung ating mga biik at syempre yung ating mga inahin. Pero sa ngayon, wala pa. Pero tiwala lang tayo mga farmer at darating din tayo dyan. Ayan, gutom na si White Mama. Ayan, oras na para pakainin sila. Sa mga nagtatanong nga pala kung anong uri ng feeds yung ating binibigay sa ating mga alagang inahin, no? Mula dumalaga hanggang sa sila po ay mga anak. So kapag dumalaga mga farmer at ready to breed na yung ating mga dumalaga, so start na tayong magbigay ng breeder feeds or gestating feeds sa ibang brand. At kapag meron ng anak or 2 weeks before mga anak yung ating inahin ay shift na po tayo or transition na po tayo from breeder to lactating feeds. Dito nga pala sa ating pakain sa ating mga alagang inahin ay naghalo pa rin ako dito ng darak ng palay at syempre nalagyan ko po yan ng ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement para mas lalong gumanda yung kanilang kondisyon kahit po tinitipid natin sila sa kanilang pakain. Ang King's Vita Plus nga pala ay pwede natin itong gamitin sa lahat ng antas ng ating mga baboy, no? So pwede ito sa mga biik, fatteners, inahin, barako at kahit na anong uri ng hayop mga farmer pwede po ito. Ang ratio nga pala ng ating darak na palay at yung ating feeds pinapakain sa ating mga alagang inahin ay 1:1 po. Pero kapag hindi pa po sanay yung ating mga inahin sa pagpapakain natin ng darak ng palay, so pwede natin itong paunti-unti na dagdagan. So for example, first day niya 25% lang po yung ating ilagay na darak at next day 50% hanggang po sila po ay masanay na. Maraming benepisyo yung pwede nito makuha sa paggamit ng darak ng palay sa pagkain natin mga alagang inahin, no? So unang-una ay syempre makakatipid tayo sa ating pagkain, lalong-lalo na ngayon na sobrang mahal na ng mga feeds na ating binibili. At yung pinaka-nagustuhan ko nga po sa paggamit ng darak ay wala pong masangsang na amoy na mga galing sa kanilang mga dumi ng ating mga alagang baboy, or wala po tayong baho na maamoy dun sa kanilang mga dumi. At may iwasan po natin ng pagkakaroon ng World War II dun sa ating mga kapitbahay kung sakali. Tapos natin linisan yung kulungan, tapos na rin natin silang paliguan, at tapos na rin tayo magpakain. So tara, diretso na tayo update sa ating mga alaga. Unahin natin itong si White Mama. Sa mga bago nga pala din sa aking channel, si White Mama nga po ay isa sa mga veterano natin at survivor nung nakaraang ESF. Sa katunayan, sa kasalukuyan po ay second wave na po kami dito ng padalasaan ng ESF.
At hanggang ngayon ay andito pa rin yung ating mga inahin. At dahil po yan sa paggamit natin ng diesel or crudo bilang pantaboy natin sa mga langaw at lamok na nagdadala ng sakit dito tulad ng ASF virus dito sa ating mga kulungan ng ating mga alaga. At abangan nyo po mamaya at papakita ko ulit sa inyo kung paano rin ginagamit yung diesel or crudo dito sa ating babuyan. Sa 6 months na pala tayo na hindi nakapag-upload ay dalawang anakan na po itong si White Mama. Yun po yung ika-13 at ika-14 parity niya. 9 piglets po yung kanyang inanak no, ika-13 parity niya at 13 piglets naman itong huli sa ika-14 parity niya. Grabe, sobrang tibay talaga nitong si White Mama, wala pa rin kakupas-kupas. Naibenta naman natin yung kanyang mga biik at nagtira lang tayo ng iilan. So mamaya pakita ko rin sa inyo. Sadyang napaka-productive pa rin ni White Mama, kaya naman after 1 week na maiwalay natin yung kanyang mga biik sa kanya nitong nakaraan ay naglandi naman, kaya AI agad natin yan. Hindi na natin pinalagpas at kapag ka nagkataon, yun na po yung ika-15 parity niya. Kapag naging okay pa rin yung kanyang panganak ay siguro paabutin natin ng mga 20 parity kung kakayanin pa ni White Mama. So sobrang galing talaga at napakatibay nitong si White Mama. So diretso naman tayo dito kay Black Mama. So isa rin dito sa mga veterano natin as survivor nung nakaraang ASF. At kahit ngayon na sa ikalawang wave na po tayo ng ASF dito ay nakasurvive pa rin itong si Black Mama. Kasalukuyan po na buntis itong si Black Mama. Siguro sa mga oras na ito habang ginagawa natin yung voice over sa ating video na ito ay maya siguro mga anak na po yun. So last 2 weeks po itong mga videos natin at ngayon po natin naisipan na i-voice over kasi nga marami yung humingi ng update sa atin. So abangan nyo yan mga farmer kung makailan si Black Mama sa kanyang ika-8 parity. Actually nung nakarang anakan niya ay nagbigay siya ng 14 healthy piglets. So grabe, immortal din itong si Black Mama. Sa mga nagtatanong nga pala kung anong lahi ni Black Mama, so ito po ay mestizo or upgraded native. Pero sa mga biik niya ay sobrang lalaki rin, parang di halata na may halong native yung kanilang lahi. Kaya goods na goods pa rin at naibenta rin natin ito lahat yung kanyang mga anak. At ito naman yung ating pinakabagong gagawin na inahin dito. Ito po yung anak ni White Mama nung ika-13 parity niya. So 9 na piraso yung kanyang anak at binenta natin yung 8 at tinira natin yung isa na to. So ang edad niya ngayon ay 7.5 months at nakapaglandi na po siya ng isang beses. So inintay na po natin na maglandi siya ulit bago natin siya pabulugan or i-AI. So abangan nyo yung mga farmer itong ating bagong inahin na ito. At itong mga biik naman ito ay tira natin sa ika-14 parity ni White Mama. So binenta natin yung mga kapatid nito. At ito po yung gagawin natin na panghanda sa December. So sa Pasko po yung ating balak dito. So hindi po kasi safe ngayon yung pagbili ng mga karne sa labas kasi nga hindi natin alam, baka merong sakit. At halos isang taon na rin kasi na hindi kami nakakain dito ng mga karne ng baboy. Syempre, di tayo maging kampante at baka mapasukan tayo ng mga virus at madali pa yung mga alaga natin. Punta naman tayo sa isa sa mga naging pinaka-controversial na naging topic natin dito sa ating pagbablog, no? So ito po yung paggamit ng diesel para masugpo or malabanan yung panalasan ng isip dito. So ayan, nagsasalin ako ng crudo mula sa 1 galon at transfer natin yan sa ating spray bottle. So tara, check natin kung talagang crudo nga ba ito. Legit check natin. Reminders nga pala sa mga kabataan na nanonood ngayon, so huwag nyong gagayahin ito, sobrang mapanganib ito kapag nagkataon. Okay, so siguraduhin natin na malayo ito sa bahay natin or sa bubong, lalo na kapag light materials. Okay, so yun, umapoy siya. Another one. Okay, so legit nga na crudo. Walang halo ito mga farmer, walang halong tubig at walang halong kung ano-ano. So tara, pakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa at kung paano natin na-apply ito sa ating babuyan. So kanya na po yung ginagawa natin, pinapaspray na natin dito sa paligid ng ating mga kulungan para na sa ganon ay maitaboy natin yung mga langaw at lamok na nagdadala ng sakit dito sa ating babuyan. Pwede na natin ito i-spray direct sa katawan mismo ng ating mga alagang baboy, pero ang isa sa mga side effect nito ay mangate or mamula yung kanilang mga balat. So kapag nasanay naman yan ay goods na goods naman yan. So dito sa mga alaga natin, wala naman tayo nakikita mga pantal-pantal dito. So sabi ng iba ay sobrang init daw yan sa katawan at baka malason pa daw yung ating mga alaga kapag ginamitan natin ng crudo. So kapag ganun mga farmer at natatakot po tayo, so pwede rin tayong maghalo ng tubig or di kaya used oil. So babawasan na natin yung tapang ng crudo na ating spray. So pwede rin ito mga farmers sa mga biik, no? Kahit sa mga bagong panganak na mga biik at bagong panganak na mga inahin, kahit na sa mga buntis ay ginagawa ko rin po ito.
So sa mga nagsasabi na lason po ito at baka mamatay yung ating mga alaga dito, kung totoo man po yan ay siguro baka wala na tayong mga alaga dito na natitira. Halos isang taon ka rin po itong ginagawa dito sa aming babuyan. So umaga, tanghali, hapon, nung kasagsagan talaga ng iisip. At na maging okay na, hindi pa rin ako tumigil. So isang beses sa isang araw, ginagawa ko pa rin yan para maitaboy natin yung mga langaw at lamok na pwedeng magdala ng virus dito sa ating babuyan. At sa mga hindi naniniwala, so nasa sa inyo na po yan. Wala naman tayong magagawa kung hindi nyo gagawin. So nasa sa inyo na po yan kung susundin nyo. Ang mahalaga ay ligtas po yung aming mga alaga dito, lalong-lalo na yung mga naniniwala at hanggang ngayon ay nag-aalaga pa rin ng baboy dahil po sa paggamit natin ng diesel. So shoutout nga pala kay Sir T. Balboa, napakabuti mong tao sir at maraming salamat. Dahil po sa inyo, sa binigyan yung tips sa amin ay nakaligtas yung aming mga alaga at hanggang ngayon kahit nasa second wave na po kami ng iisip dito ay tuloy-tuloy pa rin yung aming negosyo sa pagbababuyan. So more power po at maraming salamat. Sa mga gustong umorder nga pala ng ating Madrid Agua Cuttings ay available pa rin po ito. Sobrang dami na naman ng ating mga tanim dito. So message lang po kayo sa ating Facebook page ng Mamuma TV at i-cater natin yung inyong mga orders. Napakagandang gamitin ito sa ating mga alaga, lalo na sa pag-alaga ng baboy dahil ito po ay alternative na pagkain natin sa kanila at napakataas ng protein content nito or crude protein content at pwede itong pakain sa ating mga biik, mga inahin at kahit na anong livestock na meron tayong inaalagaan. So yan lang mga farmer yung ating update dito sa ating munting pigirino at maraming salamat nga pala sa patuloy na tumatangkilik at panonood ng ating mga videos. Yan, so shoutout po sa inyong lahat at bawi po ako sa inyo next video natin. So di ko tayo makapag-shoutout ngayon dahil sa nagbamadali tayo at baka mga na si Black Mama. So abangan nyo yung mga farmer. So walang nabawas sa ating mga alaga bagkos nadagdagan pa. So see you sa next video natin mga farmer. Hanggang sa muli, happy farming!